Magandang araw, General Torre. Good to see you. Na hindi Zoom. Good afternoon, Richard. Yeah. Ano may paglilingkod ko sa iyo ngayong hapon na ito. Naku, marami tayong pag-usapan, but let's squeeze it within the available time because I'm sure you're very busy. We wanted to actually do this interview a bit earlier, but I know, you're an important guy, important people are looking for you, so medyo na ano tayo. But General Torre, obviously, I want to have some update on the Kibuloy case because of course yun yung that really put you on the map for all the right reasons, and then of course yung favorite natin na namamanon pa rin na pag-usapan natin later, but habang may sugar rush ka pa, pag-usapan natin the latest thing that have put you on the map, General. So two things, no? Nag-back to back, kinasuhan niyo si dating Pangulong Duterte doon sa sabi niya, 15 na senador na medyo i-neutralize natin kasi maikpit daw yung labanan. Ang hindi ko maintindihan, bakit mo kailang patayin yung mga seating, ang labanan yung bakante. So dapat kandidato yung ano yun. So anyway, and then of course the other one, which is a little bit more sensitive, and I was hoping kanina if Attorney Starr could stick around, is this issue ng libel case. Because you have been really a target of disinformation na talagang minsan bastusan talaga and all of that. And for some of us who have been in the media for quite some time, we're familiar with that. Now, General, just can you explain dito sa mga audience natin, what is the context yung mga kaso niyo sa former president? And also ito sa mga troll na ito, because it's not like this was the first time the former president made a threatening statement, and it's not that it's the first time you have been a target of this attack. So why now? Sasabihin ng tao, election period, ano ba to? Is this a crackdown? What's going on? Well, siguro enough is enough. Enough is enough. Okay. Noong time niya, ginawa niya yon. Palakpakan ng mga tao kahit ano sinasabi niya. At pambubudol na ang kanyang mga sinasabi. Palakpakan pa rin ng mga tao, di ba? Jet ski, budol yun na. 3 to 6 months, budol yun na. Ano sinabi niya about kay former Senator Trillanes? Offshore accounts, budol din yun na. Di ba? At the end of the day, napakaraming budol. Pati yung mga sinasabi niya doon na inaamin niya mga criminal activities niya sa Davao. Sowing intrigues and planting evidence nung siya ay prosecutor. Ano yun? Lahat joke yun? Kaya siguro, okay lang yun. Ginawa niya sa kanyang termino bilang presidente dahil siya ultimately, he's responsible for running the country during the time. Pero ngayon, hindi. Iba na ang presidente. So, it's either he shut up or he just wait for the elections and show his might. But rallying our people in the wrong direction, using the wrong false pretenses, na parang bang rallying the public using false pretenses, parang foul naman yun because, the freedom of speech is not absolute, and it has to be tempered and done within the limits of the law. Gerard, just going back to this, sabi niya enough is enough. Obviously, we can have a long conversation about the 6 months of Duterte's term. We had Senator Trillanes also on our show, constantly reminding us, hindi lang sa mga budol, but yung mga lumabas sa Quadcom na kung ano-ano, di ba? About yung mga potential involvement with illegal drugs and yung mga anomalya na nangyari ng panahon ni Digong. But the thing is, he has not been a president for almost 3 years. Yeah. Last year palang January, started the year by threatening, essentially destabilization, threatening separation of Mindanao. You were based in Mindanao back then. And then throughout the year, hindi lang siya, but yung anak niya ng kasalukuyan ng vice-presidente. I don't know how you want to put it, a conditional assassination threat. It doesn't work that way. So when you say enough is enough, it's also about itong attack nila ng sunod-sunod sa ating Pangulo at saka ating mga top leaders, at least since last year, right? Alam mo kasi, Richard, yung limits ng decency naman, universal yan eh. Yung limits ng decency lang, especially among leaders, especially among people na marami ang naniniwala. So, yun yung point ko ron eh. Masyado namang hindi ka na presidente, daldal ka pa rin ng daldal dyan na para mga akala mo hindi ka tatablan. O ngayon, susubukan natin kung hindi nga tatablan ng kaso. Napakagaan ng kasong Finelco, pero pag ikaw tinablan dyan, talaga namang... What is your case again, just to remind for people who not... Unlawful utterances. Maliwanag. Tapos inciting to sedition. Because he is just fomenting chaos in our country. Binigyan na siya ng 6 years eh. Bakit ba hindi siya makapaghintay uli ng another 6 years? At kung gusto niya patakbuhin kung sino man dyan sa mga anak niya o sa mga kabag-anak niya o sa kaalyado niya, hindi maghintay sila ng 2028. Actually, itong 2025, pwede niya patakbuhin ng mga lahat ng kaalyado niya at pinatakbo niya nga. He can do the campaigning, but limit it, temper it within the bounds of the law. General,
what is, sa tingin niyo, ano ba yung issue dito? Kasi if you were based in Davao, you know this family very well. We'll talk about other people related to him, Kiboloy, Harry Roque later on. Ano yun, hindi niya matanggap na wala na sila sa poder? Ito ba yung issue niya talaga? Power trip ba to? Or power hungry ba to? Hindi ko maintindihan. Bakit siya ganyan? Masyado na sila naging komportable na talagang absolute sila, nag-Diyos ang tingin nila sa sarili nila. Na anything they do, anything they say, they can't go wrong. No? Pero hindi ganun eh. May mga taong hindi naman lahat nasisiyahan eh. Siyempre may butanting nga ang mga kalaban nila. Sige, sabihin natin na palagi silang panalo. Pero tingnan mo nga naman yan. O bakit hindi niya patakbuhin ang sarili kung talagang malakas sila bakit kailangan ang tatay mismo ang tatakbo laban dun sa pagka-mayor matanda na nga siya Di ba? Patakbuhin yung mga anak niya para malaman natin kung talagang tanggap nga ng buong Davao City ang pamilya niya. Wala ba siyang confidence na kanyang mga anak na mananalo ang mga anak niya? Mukhang wala Mukhang wala Di ba? So, diyan pa lang, sa puntong yan, medyo makapag-isip na tayo na something's wrong. He has to put his own house in order first before he start fomenting chaos dito sa other parts of the country or the whole country in itself. So can you say, I mean, to use their favorite term, destabilizer na ba ang mga Dutertes, basically? I mean, that's the term they used to, deploy against any critics back in the day. Yan kasi mga terms na wala namang legal definition. Walang legal basis, but yan, opinions yan, opinionated. So at this point, I do believe that my opinion does not matter. Ang sa akin lang tinitingnan dito, nung final ko ang kaso, I saw a violation of law. So yun lang basihan ko, I saw a violation of law. And when it comes to the Dutertes, General, do you think worried din sila na baka this could be their downfall na existential threat? May sense of desperation ba sa tingin niyo on their part? Hindi ako makapag-speculate I don't want to speculate din also. Pero tingnan natin, nalalapit ang election, di ba? The Patriarch Duterte is still running. Hindi niya mai-hand over sa kanyang mga anak ang renda ng Davao City. So maybe it speaks a lot. So at the end of the day, it will be the people of Davao City who will be determining their fate. So the voters will just make their voices heard on this coming election. Well, this is a politically sensitive question. I mean, you're free always not to answer me, General. Still, there is a possibility that the ICC warrants of arrest could come this year. I mean, again, it's speculative at this point in time. Nasunod kami. Can you say that the Philippine National Police is ready to enforce if ever the DOJ clears this, if the Philippine government clears this? Well, ang Philippine National Police naman susunod lang yan sa kung ano ang iutos sa kanya. Especially yung mga legal na utos, siyempre. Right. Nung time niya nga, may mga illegal orders nga dahil ito mga orders na hindi nga niya maamin sa Quadcom di ba? Sumunod nga ang mga pulis Let's not sugarcoat anything. Let's stop sugarcoating things now. Talagang susunod ang pulis sa kung sino ang nagutos, especially ang nagutos ay duly constituted authority. So pag inutusan ng PNP na implement ang warrant, what warrant is that, pag sinabi ng gobyerno natin na ang warrant na yan ay valid at yan ay dapat i-enforce, we'll enforce it. So, the reason I ask it, again, I know this is sensitive, is because yung concern ng ibang tao is magkakaroon ng gulo dahil loyal daw yung mga pulis sa Davao sa kanya, ganun-ganun. But from my understanding, reconfigurations have been taking place to make sure rule of law prevails. Ang pulis, I would like to believe na ang pulis ay professional. Sumusunod dyan sa batas. Susunod dyan sa duly constituted authority. So, kung magkagulo man, we always hope for the best. But we are prepared for the worst. Speaking of preparing for the worst, I mean, General, you also went at least against one of their, I don't know how do you call them, trolls, propagandists, whatever. Kasi grabe, last year yung mga attack sa inyo, personal, it was crazy all over the place. Kaya daming bilib na bilib sa inyo, General, na you keep your stoicism under all of the kind of pressure. Naalala ko na may time na may mga memes sa'yo na minor ka daw. Mina ka para na-apis. So you weathered, forget about storm, like 10 tornadoes at once. Nevertheless, was this also another case of enough is enough? Kasi parang ginawa nila is parang pinapalabas na nasa ospital po kayo, nasa emergency room na kayo. Ito kasi,
I believe that they crossed the line on that matter. Actually, for so long, ang dami nilang pinagkakagawa. Game lang naman ako eh. Yung ginawa nilang meme na may sungay ako and nasa impyerno, ay ginawa ko pa ng profile pic. Right. Pero yung apektado na ang pamilya, yeah. I think people can identify with that. Bakbakan tayo, pero may mga limits tayo, may mga boundaries tayo. Ang hindi kasali yan because you really won't like it. Pag ako naman ang gumanti dyan sa ganyan na ang hindi kasali, isasali ko rin. Right. Di ba? Pero hindi tayo ganun eh. We went to the recourses provided for by law. So, is this a cyber libel case? Yeah, cyber libel. The reason I asked that is, of course, I come from the media, and this is a sensitive issue, and I was hoping Attorney Star would stick around kanina because we have this case kung saan, this doesn't apply to you obviously, but you know, mga politiko, ayaw nila yung mga criticize sa akin, i-cyber libel nila agad. And sometimes they say the process is punishment, meaning kasi mahal yung kaso, ganun. Obviously, in your case, you know, what you're saying is that enough is enough, talagang below the belt na yung mga attacks, apektado yung family niyo. What I want to say here, General, is that from the outside, how do you reassure people na hindi ito yung parang ma-weaponize ng mga ibang opisyalis, or they might not get ideas from you, and then any criticism, any satire will be facing a cyber law case? Ang dami naman nilang ginawa na before. May kinasuhan ba ako? Wala naman eh. Ngayon lang. Kasi nga, yun nga sabi ko, don't cross the line. Game tayo dyan. Kahit ano sabihin nyo, most hated man, may lumabas na naman ngayon is the most corrupt police officer. Mga ganon. The most incompetent police officer. May retired nga na general dyan na bakbak ng bakbak sa akin. Pinababayaan ko nga eh. Right. Hindi ko na nga pinapatulan because, well, sige lang, banat ka lang dyan, sir. No problem. We'll listen to you kung ano man ang gusto mong sabihin because at the end of the day, you had your time and I don't think you succeeded. So, maybe in areas where you failed, maybe we'll succeed. So, yun na lang ang pinaka-the best na ganti na lang dyan sa kanilang mga criticism sa akin, which is nangyari na before when I'm looking for Mr. Kibuloy. Marami nagsasabi na may mga nagtitext sa akin noon na bilang yung upperclassman mo, sinasabi namin sa inyo na you are walking towards the road to perdition. Bigla na lang nahuli ko si Kibuloy. Ano ngayon naman sasabi nila? So, redemption. Sa kanila naman, wala naman silang disinsirin lang na humingi ng sorry tuloy-tuloy pa rin. So, at the end of the day, I just can't believe the kind of thinking these people have. Kaya minsan, gusto mong maniwala talaga, medyo may kahinaan talaga ng ulo mga to sa naniniwala sa ganung propaganda eh. 6 na taong nabudol hanggang ngayon, binubudol pa rin, paniwala pa rin eh. Kulto is kulto. I'm sure you know a lot about cult, and that's why I'm glad there's a Holy Bible here, you know, to keep us protected and all. No, General, going back to this, so are we gonna look at also potentially cyber libel cases again, other trolls and propaganda? Kasi ang dami nila eh. Grabe, ang dami nila all over the place. Sa akin naman is, nakita nyo naman eh, I can let those things pass. Right. Except for a few things. Pero, ako naniniwala naman na mga Pilipino, may decency pa rin yan eh. May mga exceptions lang, yung mga pasaway. Kaya nga marami pa rin Pilipino ang nandyan sa labas ng kulungan eh. Hindi naman lahat nakukulong. Kukunti lang nakukulong. Yung talagang napakapasaway and they know that it's already beyond the ambit of the law and they still want to test the limits of the law. So pag sila ay tinamaan, ayun na. Sa ngayon nga, ang nang tinamaan biglang umiyak eh. Nagbibideo ng umiyak. Minura ako ng minura eh. Pero okay lang yan. Kuhan tayo dyan. Game tayo dyan. Umiyak bigla ng drama. Yeah. Yung isa, ano, di ba, there was this strike ngayon sa Congress, di ba? Pinashock house order yung ibang trolls, di ba? Hindi nagsiratingan, di ba? Tapos yung sasabi, ay, maapektuhan yung pamilya niya, paano na sila magpakain ng mga kapatid? Wait lang, inaamin mo ba na bayaran ka ngayon? Bigla, I mean, that's the funny thing, no? So ang sinasabi niya is comeuppance yan, no? Kumbaga, shot across the bow yan na umayos-ayos na kayo, magbagong buhay na kayo, maghanap kayo ng ibang siguro livelihood, wag ganun. Okay lang yan kung yan ang hanap buhay nila. Wag naman sa okay lang yan kung anong hanap buhay nila. But they should also be prepared for the repercussions. For the repercussions, yeah. Kumuha sila ng abogado. Kasi nga, ang pinopropagandize nung kinasuhan ko, na kesyo pag namatay siya, ako ang suspect. Ang sagot ko lang naman, napakasimple. Wala akong intensyong patayin ka. At hindi yan ang gawain ko. Gawain nyo yan. Kaya kayo takot sa inyong mga sariling multo.
Ang sa akin, kinasuhan kita. Kaya ang sagot dyan, kumuha ka ng abogado para depensa ang sarili mo. Dahil pag ikaw ay nagka-warrant, talaga isi-serve po personal yung warrant na yan sa'yo. Uhulihin talaga kita, pupusasan kita, ilalagay kita sa kulungan hanggang sa makapagpiyansa ka. Kasi sa cyber libel, may 40,000 naman ang piyansa niyan. Kaya niya yan. Pero ipapakulong mo talaga siya oras na lumabas ang warrant niya. Yan ay kung lumabas ang warrant niya. Kaya galingan niya. Kumuha siya ng magaling na abogado. Well, I mean, kung magandang kita nila, they should sumama for up. Wala. Tsaka marami na mga abogado yung team na yan. Hindi problema sa kanilang abogado, hindi problema sa kanilang pera. Napakaraming pera ng mga to. They have money, they have the resources. Full-time job nila to eh. Speaking of money resources, I know you're not NBI. We separately had conversation with National Security Council folks and AFP folks and DFA folks. But to the degree that the CIDG and the Philippine National Police can say something about this, ano po yung role ng ating kapulisan, and especially your office, pagdating sa issue ng dealing ito sa mga troll farms na potentially may malign influence or seditious or politically oriented. Hindi lang yung personal attack lang sa'yo, pero may bigger conspiracy to bring down the government. Kasi ngayon, ang diskurso na narinig mo, RevGov, di ba? May mga titos sa Viber group ngayon na pinag-usapan, openly brazen. Brazen yung term na ginamit ni Senator Trillanes. I asked si Senator Trillanes kasi ano na siya, alumnus na siya, nakatatlo na siyang kudeta, di ba sabi? So, what is the role of the PNP here in addition to NBI, AFP? From your perspective po? Alam mo, dumating na tayo sa punto na ang giyera hindi lang dito sa physical na giyera eh. Winning the hearts and minds na rin. Kasama na, lumipat yung insurgency natin na template na winning the hearts and minds. Dito na dumating na sa law enforcement na pati yung sa stability ng country, pag-maintain ang stability ng country, which is very vulnerable. Considering na marami pa rin tayong mga kababayan. Yeah. Remember, we are number 79 out of 79 countries in the world. Or number 78 or number 79 tayo. In terms of reading comprehension. So, ibig sabihin, napaka-vulnerable natin. Yung PISA ranking. Yes. Ang mga kabataan natin, marami tayong citizens na uninformed pa. Despite na sa proliferation ng social media, siguro dahil marami sa atin ang naging, kahit na sa mga estudyante, ang naging focus, hindi na yung pag-aaral, kundi yung talagang survival eh. So, ganun ang situation natin. So, we're very vulnerable sa mind conditioning. So, dapat ito ay pangalagaan din ng ating gobyerno in such a way na huwag namang makawawa ang mga tao natin na masubuan ng maling impormasyon pagkatapos paniniwalaan nila na at the end of the day, ikapapahamak nila individually at ikapapahamak ng ating bansa and our community as a whole, the Filipino nation as a whole. Dahil ito na nga, na-shape ang ating pag-iisip ng mga toward sa maling direksyon, gawa ng mga taong may mga resources para gawin ito. So, we need to protect our country regarding that matter. Parang wala pinagkaiba sa krimen yan. May mga tao, or especially the organized crime. The organized crime is the capability dati na to shape the direction of the community. So, andyan ang law enforcement. Ini-enforce ang mga batas. So, sa ngayon, ang PNP, with the ACG at the Cybercrime Group, and itong CIDG, is in the forefront of ensuring na yung mga utterances, yung mga information na inilalabas, ay tama at hindi fake news na designed to harm our community and our country. Speaking of the existing legal structure, kasi generally you always talk about the rule of law and that you follow the law even against all odds back in the day, diba? Under the previous administration, to put it honestly. Sapat ba yung mga kasalukuyan ng mga batas? I know again this is a sensitive question, but some officials would openly say na, for instance, yung mga batas natin dun sa treason or yung mga ganun, kailangan i-update kasi Commonwealth era pa yung mga iba dyan. Do you think when it comes to our legal infrastructure at saka existing legislations, when it comes to the issue of yung mga seditious, destabilizing, weaponization of the information ecosystem. At ngayon, actually the other day, kausap ko lang si the USEC Jeff from DICT. He was talking about itong cheap fake. Ang galing gumawa na napaka-sophisticated. He was saying actually you can make a very believable na fake video na siguro mga 50,000, 100,000 kaya na ngayon. Sobrang mura. I mean, it's very affordable. What's 100,000 for politicians, right? So yung sinasabi niyo pa na napaka-vulnerable na po yung population natin dahil mahina yung educational foundation, yung critical thinking training. And then ngayon, lalagay mo pa ng ganyan mga technology na gumagaling every year. Kagabi na, I was just checking ChatGPT, was comparing to other things.
Sa tingin niyo ba, kailangan ba natin ng mga bagong batas or mga bagong mekanismo or siguro palakasin yung kakayahan ng mga iba't ibang ahensya, katulad ng ahensya niyo, General, para mas effective yung response dito? Kasi nakakatakot eh. Alam mo, Charles, that's the reason why Congress is existing eh. Kasi ang operational landscape, ang operational environment, nag-iiba-iba yan. So, you cannot enforce something that's not prohibited by law. Di ba? You cannot stop somebody from doing something that's not prohibited by law. Kaya nga, ang Kongreso natin ay, kung din yan, it's keeping up with the times. So, may mga additional na mga bills, may mga bagong bills na sinasampa dahil ito ang nakikitang situation, ito ang dapat na solusyon, wala kang batas na naka-involved yan. So, may mga batas na kinakraft regarding that matter. So, are there existing laws that are, I mean, sa pagkaalam nyo ngayon sa Kongreso, do you think the Congress is looking at this enough in terms of yung mga kailangan ng mga bagong batas or amendments? Kailangan ba amendahan yung mga ibang batas natin pagdating sa issue ng weaponization of the information system? Essentially, this is a cyber crime issue, right? Oo naman. Before nag-recess ang Congress, may mga nagawa na silang mga hearings regarding this matter. Eh. Like for example, yung sa online platforms ng yung business online platforms, yung mga apps na about marketing apps, yung mga wallet apps, lahat yun, maraming mga hearings na ginagawa ang gobyerno. Kasi dyan nangyayari, may maraming nabibiktima dyan, maraming life savings na nawawala dyan. Meron din dyan na mga nagfo-foment ng discontentment, nagfo-foment minsan ng away the interpersonal relationships are affected. So, ang Congress naman natin I do believe, is very responsive in this matter. And when it comes to President Marcos Jr., I mean, the sense is that he's leveling up. Kasi parang last year, ang sinasabi na ito, this is ironic, from Ilocos, parang napakabait naman ni BBM, puro mga ganun ng tao. But now, we see the President really stepping up. Doon sa speech niya sa Lawag the other week, talagang kinall out niya lahat ng mga budol ng previous administration, diba? Whether it's corruption, Farmali, whether it's West Philippine Sea issue, whether it's yung drug war na fake naman na drug war. From your perspective, do you think President Marcos Jr. is showing the kind of leadership needed? Kasi medyo nakakatakot na yung situation ngayon. Kabangga mo, isa sa mga pinakamalaking pamilya, ex-president, vice-presidente yung anak, di ba? Mayor, congressman. So, do you think President Marcos Jr. is showing enough mettle of leadership? And are you optimistic na tuloy-tuloy lang ito? Kasi at the end of the day, your ability to do your job depends on whether the commander-in-chief is doing his job, right? Yeah. I'm very, very sure. I'm very, very confident that the President is actually on top of everything. At masaya nga ako sa kanyang mga latest pronouncements. Right. And ang ating Presidente, napakatalino niyan eh. And together with the mandate of the 31 million plus Filipinos who voted for him into office. And still a majority approval. Oh yeah. Majority approval pa rin hanggang sa ngayon. And obviously, meron siyang mga resources, information sources, and resources na wala at his disposal na hindi tayo privy. So, of course. The decision making of the President, I am very, very confident na tama yan at para yan sa kabutihan ng majority ng bansa. Kaya pag kinall out niya na yung mga kabudulan ng previous administration na talaga namang hanggang ngayon ay inaayos pa natin, talagang ako'y suportado dyan. Sapagkat nakikita naman natin ang totoo eh. Nakikita natin ang totoo na isipin mo naman, ipinagmamayabang na supposedly best president itong previous president. Solar system. Buong solar system. Bakit naman ang pumunta naman sa Kongreso para harapin ang sinasabi ng mga maliliit na mga kongresista, wala siyang maamin sa kanyang mga sinabi at kanyang mga ginawa. So, at the end of the day, yun nga, ironic yan. So, medyo, ang suggestion ko lang talaga dyan is for them to just lay off. Hintayin nyo, may political process para sa inyo na pwede nyo salihan. Andyan ang 25 election, andyan ang 2028 election. Doon na lang. Wala na yung extrajudicial, extra-constitutional processes na lahat na lang kabudulan na noon, itutuloy mo pa ang kabudulan sa present administration. Well, I mean, budol, may budol din. But General, going back to this, you talked about legacy, damage control, legacy.
of course, yung ating kapulisan was front and center of Duterte's drug war. So if we say the drug war was problematic, then unfortunately that means may effect din ito sa ating mga kapulisan. What are the reforms underway to make sure na yung Philippine National Police comes out of those quote-unquote dark days, right? In a better shape and a better form? Ano yung mga security sector reform, to use the technical term there, yeah? Initially, we take our cue from the pronouncement of the President. Walang patayan, wala nang patayan. Yeah. Tigilan na natin yan. Extrajudicial system, tigilan na natin yan. So, yan ang aming sinusundan based sa implementation at pronouncement ni General Marbil, ating Chief PNP, doon sa utos na yun ng Presidente. And you know, Richard, even on record, tingnan mo on record, makikita mo, ang 2022 na Right. 2020, 2021, 2022, makikita mo, napakarami ng operations conducted. Pero ang seizure, napakakonti. Yeah. Napakakonti. Kung binigyan mo ko ng prior time dyan, na ito pala itatanong mo, napakakonti ng drug seizure. I-compare mo sa 2022, 2023, 2024, napakakonti lang ang operation. Sa akin yan, General, parang reference stat, yeah. Konti lang ang operations, pero ang seizure, napakalaki na dihamak kung ikumpara sa mga dating seizure. So ano ibig sabihin? Eh di yung previous na drug war, patayan lang ng patayan, walang confiscation ng mga droga sa baba. Right. Ayan, kaya kong ipakita ang numbers Yes, please, niyan if you could na forward nandyan to me. Yes. sa ating Directorate for Operations saka sa Crime Lab. Crime Lab na data yan. Yung mga submitted evidence sa kanila since the start of the drug war as compared to what the present administration is doing. General, do you think that has to be communicated in a better way? Kasi yung line of attack ng mga DDS parati is mahina sa drug war, tumaas ang krimen, dinaksan tayo ng shabu and drugs and all that. Kasi yun yung line of attack. Ito nga ang kuwang ko eh. Ito nga ang tinatanong ko sa totoo lang eh. Do you really feel safe during the time? Do you really feel safe? May magsasabi, we feel safe. I-rephrase natin. May anak kang high school. Okay lang ba sa'yo? Na alas 7 ng gabi, wala pa sa bahay nyo? Yan. Sa ating mga kababayan, tanungin nyo mga sarili nyo. 2016 to 2022. Alas 7 ng gabi. Kasi ang mga anak ko high school during the time, nakatira ako sa Quezon Avenue. Diyan sa Quezon City, ang likod ko tatalon. Okay, bakit? Masarap lang yan tingnan habang hindi ka pa tinatamaan. Paano naman yung anak nung sarhento dyan sa Fairview? Nagre-review ng nursing. Lumabas. Nasa dyaryo pa hanggang ngayon yan. Lumabas, bumili ng cup noodles sa tindahan. Dinaanan ng tandem, patay, kinaumagahan. Ano sinabi? Ay, mistaken identity. Teka muna. First and foremost, sino ang gumawa nun? Di ba? Hanggang ngayon, unsolved. So ito yung mga death squads, no? Ito yung diba? mga mercenary groups. Yeah. Ano yun? Ba't nagsilabasan ng mga ganun? At ang bottom line dun, allowed. Okay lang ba sa atin yun? Ang sasabihin nila, hindi, pag wala ka namang kasalanan, law-abiding citizen ka naman. pag law-abiding citizen ka, yung nagre-review na yun, hindi ba law-abiding citizen? Yeah. Si Kian na namatay, hindi ba law-abiding citizen? Paano naman yung bata na pag-grade, patay dahil tinamaan ng bala? Ano yun? Sasabihin. Do we have a final number? Because I saw up to 153 by 2018 na mga bata na namatay sa quote-unquote drug war niya. Iwanan mo Bata na. to, yeah, I mean, Hindi na ako mag-speculate sa numbers niyan, Richard. Ang exact numbers niyan ay nandyan sa mga dyaryo na natin eh. May mga research na ginawa dyan. It's already published in the mass media. So hindi na natin kailangan pang speculate yan. Napakarami yan. At sinabi, shit happens. Hindi Hindi pwede shit it's easy happens. to say that kung hindi apektado yung pamilya mo. Yes. Exactly. Okay lang kung hindi ka tinamaan dyan. Masarap lang yan. Pag hindi ka tinatamaan, paano pag tinamaan ka na? Di maramdaman mo ngayon. Paano ngayon pag may namatay, may babalik mo? And do you think, General Torre, baka may element din ng fear ng... Kasi parang takot ang tao. Kita natin, SW survey, year after year, 7 out of 10 Filipinos sinasabi na takot sila, may JK din sila. So, siguro, kung takot ka may JK ka, sabihin niya, ayun daw, okay kami dyan. I mean, it's just natural survival skills, right? Yun ang rason, Richard, na ako nilalabanan ko, yung fake news, especially yung mga ginagawa ng mga troll farms. Kasi, hindi na naririnig ang tama, hindi naririnig ang tamang data, hindi naririnig ang tamang information, sapagkat na-drone siya ngayon, na it's being drowned out by this fake news and purveyors of wrong information.
Let's talk about the other legacy of the previous administration, Pogo. Isa pa yan. Di ba? Speaking of scam, Yeah. ang daming scam yung mga... Kasi napansin ng tao, nung sinara yung mga Pogo, biglang bumaba yung mga scam na text-text. So, ibig sabihin, mga may correlation. At maliwanag yan. Meron kaming data niyan. Noong unang-unang nahuli yung sa Las Piñas, yung 3,000 ang nahuli doon na mga Pilipino, together with around confiscation of 200,000 SIM cards. Ang next month noon, talagang bagsak ang data ng number of scams reported sa ACG. Kasi during the time talaga na mamayagpag, ang daming umiiyak na nabubudol na nawala ang pera sa kanilang mga online wallet. Na naluloko na, sir, akala ko kasi kailangan ko i-update ang bank information ko. Yung Kaya pala, pag-click ko, scam siya. phishing scam pala. Siya. Kaya nung mahuli yun, nung sa Las Piñas, sa Las Biglang Piñas yun, bumaba yung ano. talaga makikita mo. 90% ang binaba ng number na yun. I was the DRDO of NCRPO during the time. Hindi ako DRDO. I was District Director of Quezon City during the time. And that's really legacy of the Duterte administration, letting all of these dodgy pogos coming in, di ba? Napansin ko, sabi nga nila, umalis na daw yung mga ibang Chinese, yung mga Pilipino daw na take over para nagkaroon ng technology. Tinuruan mo may technology transfer. Yun ang sinasabing ginalingan. Pero ang totoo niyan, di ba? Nakakita mo naman hanggang ngayon, nakakahuli pa rin kami ng mga pogo, nakakahuli pa rin kami ng mga scammers. Right. Is that the legacy that you can really be proud of? Sino may dala niyan? Sino may gawa niyan? At bakit nangyari yan? So it's something that make you question the claims of the best of the best daw nakarang era, with all the kind of videos na nakita natin na habang kumakain sa restaurant ay nagbabarilan. Yun ba yung Kaya batas na hindi ko sinasabi? maintindihan, paano mo sabihin na mas safe yung bansa mo? Bumaba daw yung snatching, pero tumaas yung homicide. Like, so parang okay lang sa'yo na mas kumonte yung snatcher, pero mas maraming patay. I mean, in what universe is that a more safe country? I mean, di ba, even mga Korean business community na panic doon, di ba, because of the horrible things that happen. So, of course. kaya nga nakakalungkot general na parang they got away with this budol, disinformation for so long na hanggang ngayon, andun pa rin yung, sorry to say, kapal mo ka, to keep on saying, de, panahon namin, lahat maayos, kay BBM, kasi bangag yan, kasi ganun yan. I think enough is enough talaga in that sense. So, parang, before they call somebody bangag or before they call somebody addict, teka muna, basahin muna natin ang mga previous pronouncements, di ba? Sino pa ang nagtitake ng painkillers at talagang, di ba? May admission naman eh. Well, General, sabi nila daw, pag na-criticize mo yung sa anak, sexist daw. Pag criticize mo yung tatay, ageist naman daw. Sabi ko, ang hirap naman itong situation. Si BBM lang daw pwede criticize. I mean, it's crazy. No? Lahat na lang ginagamit para lang hindi sila mag-criticize, no, General? Yun nga eh. Kaya nilalabanan natin ang fake news dyan. Nilalabanan natin ang yung the wrong way of shaping public opinion. Kasi dapat it should be done within the bounds of the law talaga. Ako babalik talaga ako dyan. I-insist ko talaga. Let's do it legally. Let's do it legally. And what are the concrete reforms that are taking place right now in terms of making sure na never again mangyari dito na kahit sino maging susunod na presidente, even if it's another Duterte, sana hindi na tayo babalik dun sa situation na bara-bara na lang. Well, we deserve the leaders that we elect. Ganun Well, lang I'm yun. not sure, General. That's my problem. Parang hindi ko naman binoto yan. Yun lang, di ba? Number tayo. Yun lang. But, ito na naman, ito naman, 2025 na naman. Darating naman ang eleksyon, maririnig natin muli ang boses ng ating mga kababayan. Or so we would like to believe that it's that way. Or baka naman mamaya, yun na nga, isinyep na pala ng ibang mga forces ang opinion at resulta ng ating pinaksagradong proseso. So we just would like to at least do our share in ensuring that ito dapat meron tayong honest, orderly, peaceful, free elections para marinig natin talaga ang boses ng taong bayan at educated na taong bayan na alam nila kung ano ang kanilang ginagawa and what they are diving into when they cast their ballots.
And what are the efforts the PNP is making to make sure na this is gonna be hopefully the least violent? Pansin ko sa may San Juan area, ang daming checkpoints, ang daming ganun. How effective are these checkpoints and how important are these kind of checkpoints and activities to make sure na hindi magulo tong elections na to? Ang election operations naman, hindi naman bago yan eh. Napakarami ng elections ang ating dinadaanan. Every 3 years, dumadaan tayo sa election. So, may mga template na dyan. But of course, dahil nagbabago nga ang operational environment, nagbabago rin ating mga strategies, tactics, mga policies natin dyan. Nagbabago rin at may mga adjustment ng konti para ma-address ang ibang mga nagbabagong mga concerns na lumalabas na mga issues dito sa community natin. So, the PNP is very responsive in that matter. We're making sure na natutugunan natin ang mga bagong pangangailangan na lumalabas. Are you hoping that this will be the least violent elections, the most peaceful elections? Is that an important target to show na we're maturing as a democracy? Of course. Kailangan talaga natin at every time and all the time na every election dapat narinig ang ang totoong boses ng taong bayan to make sure na the power that the leaders have really emanated from the people. And General, let's start with a couple of high-profile figures that put you on the map. Of course, on one side you have Guo Huaping, who anong status ni former Mayor Guo Huaping, AKA. Dapat yung AKA is the other way around. Yung Alice Go is the AKA. So, ano na siya? Stateless na siya ngayon? Basically, na-cancel na yung passport niya, di ba? Naku, pasensya ka na, Richard. There's another group of the PNP who are in charge of really looking into that case, into that personality, and seeing through to ensure na pati ang mga support apparatus and support mechanisms niya ay malansag at hindi na muli mangyari yon. And I would like to defer the comments on them. And what about, of course, your man, Kibuloy? I mean, Well, he's he's running for Senate. I mean, last time I checked, I don't know, 4% yata ang support niya. So I can't believe it, Parang minsan magugulat ka na lang kung sa bagay, ako'y naniniwala naman, nakita ko naman sa survey, napakababa niya eh. So, ibig sabihin, ang mga Pilipino naman, ilan lang talaga. Yeah. Yun nga lang, ang kanyang mga supporters, yun lang maiingay. Yeah. Yun yung may access sa kanilang broadcast platform na puro fake, karamihan fake news ang ginagawa. At kung ano-ano mga propaganda, yung propaganda arm niya. So, I can give credit to him regarding that matter, pero napaka-konti niya lang naman. And I really can't explain it if ever na iboto siya ng supportahan siya ng majority of the Filipinos. Magre-resign ba tayong lahat pag may senador yan? Or I just don't know what I'm going to do. But you're optimistic that kasi marami siyang different courts, di ba? Yung mga kaso sa kanya. Well, he's still on the FBI most wanted list. Yeah. To the degree that, again, I know this is purview of DOJ and other things, but to the degree that you can make a comment on that. Kasi ang laki ng sakripisyo niyo personally to get Kibuloy where he is right now. But what is the status right now of Kibuloy? Will there eventually, is there a discussion about US also coming here eventually, or we want the domestic courts to take care of this first? I know, again, this is a sensitive issue. I'll ask Ambassador Romualdez about this separately again, but he is wanted also by the United States yeah, for violation of the laws of the United in States. the US, yeah. That are also Crimes here. here. Yeah. So pwede Human extradition. trafficking. So pwede siyang Extradite. upon the request of the United States. Dahil talaga namang dapat siyang managot sa kanyang mga pinagkagawa. Napakarami ng kanyang mga naloko, napakarami ng kanyang mga nabudol. Ang mga ilan lang naman na nagsasabi na suportado nila siya dahil mabait siya, etc. Konti lang eh. Dahil I have been in KOJC for 16 days. Kung may 7 million siyang supporters na as he claimed, di no September 1 pa lang, di sana pinuno niya ang KOJC ng lahat ng kanyang mga tao dahil yun ay pinaka-biggest day of the year nila eh. That's something like foundation day nila eh. So, wala namang dumating. Kasi nga, ang bilang namin, worldwide, I think ang kanyang membership is nasa, hindi abot ng 5,000 eh. Hindi abot ng 5,000. 5,000? Worldwide
At hindi pa sigurado kung yung mga tao na nabibilang namin na sinasabi dun sa mga Mas iba-ibang marami mga pa lugar. mga followers yan, ngayon lang. Malayo. But just to remind people, I don't know if you can still say it, sabi mo nagpahuli na lang siya sa dulo kasi baka mabuking pa siya lalo. May sinabi ka may papyaw ka nun General. Yeah, kasi pag hindi siya sumurrender, talagang raransakin ko siya. Susunduin ko dun sa ilalim ng bahay niya kung saan man siya nagtatago dun sa loob ng bahay niya Talagang papasukin namin siya. And, So there's still more layers to uncover, is that what? Yeah, kaya sa tingin ko, talagang sumurrender na lang siya. Wala naman siyang ibang option Unless, otherwise, ganun lang, mapagod lang siya. Mabisto pa kung ano mga sikreto niya dun sa kanyang Bible school. Na ngayon, sa tingin ko naman, andun ang wanted na dalawa yung wanted ng US dahil may dalawang may US warrant dun. Matter of time, bago namin hanapin ulit, kunin yun. Actually, nagbiro ako, General, sa mukhang nagiging expertise mo na to. Kaya nung nagkaroon ng showdown sa South Korea, yung president nila ayaw magpahuli. Sabi ko, padalan niya si General Torres sa South Korea. Baka pwede ko magbukas ng private company pag retired ka na, General. Manghuli ng mga world leaders na. Manhunter. Manhunter! Mercenary, manhunter. Parang parang Pwede. Wagner ng mga gano'n. Good idea. Diba? It's a good... now, speaking of manhunt, ano na yung status ng ating mga paboritong abogado ng bayan? Because I was talking to Justice Carpenter, I'll talk to him later again. Parang tingin niya, ang game plan niya is, di ba dahil hindi siya nagpakita sa Quadcom. So hinintay lang niya matapos yung Congress na ito, and then babalik na siya. And sa pagkaalam natin, si Panelo ngayon ang star nila. Tuwan-tuwa si Panelo kasi siya na yung star. Pero baka daw pag tuloy-tuloy yung sa impeachment, babalik na si Harry, the greatest lawyer, Roque. So, kamusta? Ano natin ang latest? Dubai, Abu Dhabi, Casablanca? Meron kaming certification sa kanyang paglabas ng bansa. Pati sa kanyang nilandingan na bansa ay nalaman na rin namin. Ngayon, matter of time. Basta magandang bansa ba to? Ano ba? Marami bang skyscrapers? Marami bang mga pageant na mga Mr. Universe, Miss Universe? Mr. Universe siguro baka kung saan marami Mr. Universe baka nandun siya. Alam ko, kasi kung Abu Dhabi, yun yung BJJ Championship na Jiu-Jitsu, di ba? I was just curious, baka, I mean, I don't know anong niya. So, paano kung babalik siya after patapos ng Congress? Is there still grounds for the PNP to go after him? Or it's just a Quadcom issue lang? As long as merong legal basis para siya ay huliin, huli namin siya. And we'll enforce the law. But based on the alleged connections to Pogo and all of that, is there enough legal basis for the PNP to go after him? Kasi, kaya nga, so far, ang context is yung Quadcom, di ba? Na pinapatawag siya. So, parang siguro ang tayong issue niya, hintayin ko na, I'll just wait this out, tapos na, next Congress, then wala ng Quadcom. But what you're saying is that there could be still grounds to go after him? Well, depende sa magiging takbo ng mga kaso regarding dyan sa iba-ibang mga kasong kinakaharap niya na impleaded siya. Pag lumabas ang warrant niya yan, isi-serve natin. Basta as long as there's legal basis, we always, alam mo Richard, we have to always babalik tayo sa batas. Kung ano ang sinasabi ng batas, hanggang doon lang tayo. Hindi tayo pwede sumobra ron. Sapagkat pag lumabas na tayo sa ambit ng batas, chaos na yan. We're already towards the end of the discussion. I know, General, you have to head to your next important meetings, and thank you for providing us this time and opportunity. But the reason I keep on asking at nagko-follow up ako sa mga issue na yan is because ang ayaw ko mangyari, General, yung cyclical lang tayo, seasonal. Etong alam mo yun, nakita mo yung calendar ng mga notorious na tao, parang si Kibuloy ng April, ganyan, si Alice ko. Yung parang ayaw ko maging ganun matrivialize. Kasi kung ang init-init ang issue na ito, daming hearings, and then wala rin mangyayari. Or makikita mo, next thing yun, tumatakbong senador pala, yung isa, muntik pa nanalo, ganun-ganun. Magiging cynical ang tao eh. Tsaka mawawala ng tao ang tiwala sa rule of law. Kaya nga, I keep on following with you, General. Siyempre, nagpapatawa tayo, but actually, on a more serious note, I just want people to realize na may mga taong katulad niyo po, General, na tuloy-tuloy yung dedication niyo to rule of law. And rule of law is not easy. It takes time, it takes evidentiary effort, of course, dadaan ka sa korte, beyond reasonable doubt, dapat yung threshold of evidence. Hindi naman hard sell, but for people na medyo nawala ng, hindi naman nawala ng pag-asa, pero yung tiwala nila ay medyo kulang-kulang ngayon dahil nakita nila year after year, ang daming hearing, pero andyan pa rin, nangyayari pa rin.
What do you have to tell them in terms of reassuring that the Philippines is moving in the right direction on the rule of law question? Alam mo yung rule of law talaga kasi. Yan ang hindi natin pwedeng i-dispense. Hindi natin pwedeng pabayaan na lang yan na, sige, wala na muna rule of law, bahala na si Magellan, bahala na si Batman. Hindi pwedeng ganoon eh. Eto, 2 weeks, 3 weeks ago, may isang bata na supposedly nahablutan ng cellphone. Tumakbo sa looban, hinabol niya yung ng hablot ng cellphone niya. Nasalubong niya ngayon yung mga kasama, kakilala, kamag-anak ng taong ng hablot ng cellphone. Sinigaw na, oy, magnanakaw, hinahabol ako. Pinagsasaksak, patay. Nang inimbestigahan natin, ang bata galing sa Northern Samar. At pagkatapos pumunta ng Manila, kasi nagre-review. Kukuha ng criminology exam. So, yan ba ang gusto natin? Na kung sinong may sumigaw, wala nang rule of law, saksakin na lang natin kaagad. Paano sa ganitong case? Mali. O di patay ang bata. Iyak ang nanay. Ano ngayon? Pwede ba natin sabihin, sorry, pasensya na at nagkamali kami? Hindi pwedeng ganun. Because once we dispense with yung rule of law, ayan na, chaos na yan. Okay lang yan kung hindi ikaw ang tinamaan. Pag ikaw ang tinamaan o ang kapamilya mong tinamaan. And, it's very selfish kung ang isipin natin, sarili lang natin. Dapat isipin natin as a community. Kaya nga, team itong Philippines eh. Team Philippines dapat to eh. Dapat may unity. Palaging sinisigaw natin mga politiko, unity. And agree naman tayo doon. Unity. Ano mag-unite sa atin? Batas. Jared, do you think people have to hear more yung mga kwento ng mga biktima? Kasi sa aking palagay, nung tinitingnan ko yung case ng Argentina kung saan na-hold responsible yung mga generals na involved sa mga abuses, yung desaparecidos. Ang nangyari kasi doon is pinakinggan ng tao yung mga horror stories ng mga biktima, yung mga na-rape, na-torture. Akin kasi parang general pagdating sa issue sa mga abuso, EJ case ganun, puro ang narinig ng tao, mga politiko, abogado, journalist, mga katulad natin. Pero sa tingin ko, hindi pa natin masyadong narinig pa yung kwento ng mga tao. Yung mga biktima na minention mo, kanina lang we mentioned 3 or 4 different biktima. Yung namatay sa Quezon Avenue, nagre-review lang ng nursing. Ito, galing lang Samar, nagre-review ng criminology. Like, these are human stories. Ito yung mga tao, kababayan natin. Napaka-tragic itong... Do you think dapat... Kasi sabi nga, tama naman, may education problem naman tayo. Pero sa aking palagay, bilang Kristiyano, may konsyensya naman tayo. Siguro kung marinig ng tao itong mga kwento na ito, magkakaroon sila ng... Mamulat sana sila, di ba? Yun nga masama eh. Nag-evolve na tayo sa parang napaka-impatient natin maghintay para sa tamang proseso. Gusto natin palagi shortcut. Gusto natin palagi, ito na kaagad. Patayin na lang yan. Pwede ba yun? Paano pag kamag-anak mo na nga? Paano pag ikaw na ang sinabihan na patayin na lang yan? Wala na pala yung presumption of innocence unless you are proven guilty and pronounced by the courts na talagang guilty ka nga after the state presented proof beyond reasonable doubt against you. Wala na ba yun? Shall we dispense with it? Hindi po pwede eh. So, really, ang sa akin lang na, ang aking stand palagi dyan, let's make sure that the rule of law always prevail. Kasi yan lang naman nagdi-differentiate sa atin bilang human being kaysa sa mga hayop. Actually, sa hayop may makita ka pang hierarchy. May nakikita pang batas eh. And solidarity. Minsan, Yes. they support each other, they Yes. protect each other. Yeah. Yes. So, Baboons, for instance. Yeah. yun nga eh. Ang masama doon kung pati tayo naging savages na tayo na talaga namang to each his own. Medyo, anong mangyayari sa atin? Chaos na. Recipe for chaos yan. And pinaka-last na ito, Justice Admiral, kasi mo mga kausap. General, pinaka-last point. Nagsampa na kayo ng kaso kay Duterte, nagsampa na kayo ng kaso dun sa mga talagang people have crossed the line na pro-Duterte in terms of attacking you, your personality, and etc. What are your hopes and what are the things that people have to look forward to? Kasi, again, kasi tingnan to, baka ano lang to, election lang to, political lang to, pitik-pitik lang to. Do you have a sense, General, you have been in this business of fighting for law and rule of law for a long time. Do you think na finally we're reaching a moment of truth kung saan magkakaroon ng a major case of justice, accountability, or at least a semblance of moving towards justice and accountability, whether it's the EJK cases, atong talagang binaboy yung na-weaponize yung information ecosystem natin, all of this voodoo and all. Of course, we're not going to be first world perfect in a year or even 10 years from now. But
is there a part of you that gives you a sense that you are at the cusp of a historical moment of transformation? Because you're taking a lot of risk, General. I mean, tumatawa-tawa lang tayo doon. But I know, daming galit sa'yo na malalaking tao. Dami rin nagagalit sa akin dahil parati tayong nag-usap, pinagtatawanan natin mga minamanhunt natin. But I personally, I feel na we're papunta na tayo sa exciting part. I mean, do you have that sense na papunta na tayo sa exciting part without raising false hopes, of course? Alam mo, Richard, ako'y naniniwala pa rin na ang Pilipino, nandyan, innate sa ating karakter. Nandyan pa rin yung, kahit na ano pang sabihin natin sa ating education system na mababa or whatever, pero innate sa atin Ang resilience, andyan, may mga characteristics tayo na nandyan lang sa Pilipino na to come and really come out victorious in the end. So I do hope na I'm still optimistic na makikita natin sa inner self natin, mahugot natin yung lakas na yun, yung trait na yun, na magkaisa tayo, na masabi natin as a collectively, magkaisa ang effort natin na pagod na tayo sa ganitong sistema. Gusto natin pagbabago naman. Ito muna ang gawin natin. Ito na muna ang gagawin natin. At para hoping we build on that foundation hanggang sa magkaisa ang mga kababayan natin, ang bansa natin, magkaisa pati ang pag-iisip na ito na ang ating gagawin para magbago naman ang estrella ng ating bansa, ang direksyon ng ating bansa. Tungo naman sa tunay na lahat naman tayo isang inaasam natin kapayapaan, ang prosperity, stable future para sa ating mga anak, na iwanan natin sila we leave them a better world than what we have right now. And you think the president is also stepping up, the commander-in-chief, because you talk to him constantly, right? The president. You think President Marcos Jr. is also all in on this? Uy, by the way, hindi ko constantly nakakausap ng presidente. I mean, nakakausap ko ang mga boss. Not directly. Yeah, nakakausap. Napapakinggan natin siya constantly na ang mga boss ko dito sa PNP at saka sa paminsan-minsan sa mga sa next level sa DILG. Pero ang sa atin diyan is the president is doing a great job right now. Napakaayos ng kung ikumpara mo sa ang decency, di ba? Ang pinaka-bottom line dyan, ang decency, how we are perceived as a nation by the other international community. By the international community. Kahit paano, babalik ang presidente natin na pag lumabas, okay ang Pilipinas. Nanalo pa nga tayo sa Olympics di ba? So we had been a toast of other nations. At hindi ka takot sa mga Dutertes? They'll go after you after everything like that? Tigi-isang buhay lang naman tayo di ba? At the end of the day, ang sa akin lang dyan is I do what I think is right. And I do believe that what I'm doing is right. No. I have faith in the Filipino people na after everything is said and done, after all the smokes and mirrors na tinatapon sa kanila, they will see what is right. The Filipino people will discern kung alin ang tama, alin ang mali, anong totoo, anong hindi. And in the end, come out with the correct decision, come out with a correct opinion, and I have strong faith na ang ating bansa ay aahon at aahon tayo dito sa ating direksyon na ito na nililid sa atin ng ating presidente. On that note, salamat General Torre. On that very encouraging note, I know na nag-overtime tayo ng konti at hindi ka pa yata kumain Sige lang, okay lang. Hindi ka nadulas I was hoping na may masabi ka na compromising. I will defer to the purview political na. Kasi muntik na maging politiko Thank you very much. Thank you very much. Thank you to our the most incompetent, the most corrupt general in the history. Salamat, General. Talk to you soon po. God bless one. Thank you very much. Thank you very much. I'll just turn off itong live. Baka may masabi tayo. Baka lalabas yung mga Thank you.